Nagsisimula ang kwento sa loob ng Crane Systems, kung saan ang siyentipikong si Andrek ay nagtatrabaho sa isang napakasikretong proyekto. Isang robotic dog na nagngangalang Axel. Ginawa para sa paggamit ng militar, ang Axel ay puno ng next generation AI, at mga makabagong tampok sa pakikipaglaban, na karaniwang isang napakatalinong sandata na may 4 na paa. Isang karera ng motorsiklo. Si Miles, isang mahuhusay na mangangabayo, ay mabilis na nauuna hanggang sa mabangga siya ni Sam, nawalan siya ng balanse at nangunguna. Nasira ang bisikleta ni Miles, naputol ang kadena. Kaya dumiretso si Miles sa kanyang ama na si Chuck, umaasang maayos ito. Binisita pa nga ni na Chuck at Miles si George. Pumayag si Sam sa tatay ni Sam, ngunit tumanggi si George dahil si Miles ay mula sa karibal na koponan. Ngunit alam ng kasamahan ni Sam na si Sarah na isang mabuting tao si Miles, kaya palihim siyang dinalhan niya ng bagong kadena. Inilagay ito ni Miles, bumalik sa karera, at nanalo. Umalis si Sam kasama si Sarah at inimbitahan si Miles sa isang party ng gabing yun. Nag-atubili si Miles, ngunit nang malaman niyang naroon si Sarah, pumayag siya. Samantala, natuklasan ng siyentipikong si Andrek ang isang bagay na nakakatakot. Nakatakas si Axel sa laboratorio. Nang gabing yun, dumating si Miles sa party ni Sam. Walang ingat si Sam. Sinunog niya ang sarili niyang mga kotse para sa kasiyahan at pinost ang lahat online. Ayaw ni Miles ng kaguluhang yun, kaya palihim siyang pumasok at tiningnan ang koleksyon ng bisikleta ni Sam. Sumama si Sarah sa kanya. Nagsisimula na niyang magustuhan si Miles. Inihayag din niya na ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa bahay ni Sam bilang katulong. Tinanong ni Miles kung sila ba ni Sam. Sinabi sa kanya ni Sarah na magkaibigan lang sila. Pumasok si Sam, at tahimik na umalis si Miles pauwi. Kinabukasan, sinabi ni Miles sa kanyang ama na gusto niyang kumita ng pera dahil nahihirapan sila sa pananalapi. Kasabay nito, gumamit si Andrek ng mga drone para hanapin si Axel. Galit na galit si Captain Waybeer. Nasayang niya ang $70 milyong pera ng gobyerno, at hindi pa rin handa ang prototype ng battlefield. Hiniling niya ang remote access sa lab sa Axel. Nagsinungaling si Andrek, sinasabing ginagawa pa rin niya ito at kailangan ng mas maraming oras. Kalaunan, inimbitahan ni Sam si Miles sa isang sesyon ng karera sa lupa. Noong una ay tumanggi si Miles, ngunit kinukumbinsi siya ni Sam sa pagsasabing, kukunan ang buong pangyayari, at makakatulong ito kay Miles na maipakita ang kanyang talento. Habang nasa karera, gumawa si Miles ng mga nakakabaliw na stunt na nakakuha ng papuri ng lahat. Nagseselos si Sam. Habang inaalis ni Sam ang atensyon ni Miles, nagbuhos ng soda ang kanyang mga kaibigan sa tangke ng gasolina ni Miles para suruan siya. Nagsimula ang karera, at nasira ang bisikleta ni Miles sa kalagitnaan ng track. Bumangga siya ng malakas, na ikinasugat ng kanyang sarili. Hindi siya tinulungan ni Sam at ng kanyang mga kaibigan. Umalis na lang sila at in-upload ang nakakahiyang video online. Galit at bigo, sinubukan ni Miles na ayusin ang bisikleta, ngunit ayaw itong humandar. Bigla, nakarinig siya ng kakaibang ingay na nagmumula sa isang shipping container sa malapit. Binato ito ni Miles ng bato at binuksan ang pinto. Nasa loob si Axel. Natarante si Miles at hinawakan ang kanyang bisikleta, sinubukang tumakas, ngunit madali siyang nasundan at hinabol ni Axel. Habang tumatakbo, nadulas si Axel at nabangga. Maingat na lumapit si Miles, dahil hindi tulad ni Sam, walang iniiwan si Miles. May nakasaksak na metal na baras si Axel. Hinayla ito ni Miles palabas. Sa sandaling yun, tumunog ang kanyang telepono kasabay ng isang notification. Axel, atake, paggalugad, logistic. Doon napagtanto ni Miles na hindi lang ito basta robot. Ito ay isang bagay na mas advanced. Sinimulan ni Miles ang pagkukumpuni ng Axel. Samantala, kinumprante ni Sarah si Sam tungkol kay Miles. Nakita niya ang video online at napagtanto niyang kasama niya si Miles. Casual na ibinigay ni Sam kay Miles ang lokasyon. Si Miles naman ay abala sa pag-aayos ng Axel gamit ang mga pyesa mula sa kanyang bisikleta. Binuhusan niya ito ng gasolina, at di nagtagal ay humandar na muli si Axel, kumikilos na parang isang tunay na aso. Mabilis na nagbuklod sina Miles at Axel. Gumawa si Miles ng mga bike stunt at ginaya siya ni Axel gamit ang sarili niyang mga high-tech na trick. Mula sa malayo, pinanood ni Andrek ang lahat ng ito. Namangha siya na si Axel ay
Bumuo ng emosyonal na koneksyon sa isang tao. Gusto agad ni Rob, ang kanyang assistant, na i-crash ang sistema ng Axel, pero pinigilan siya ni Andrek. Gusto niyang makita kung paano kikilos si Axel sa mga tao. Sa katunayan, gusto niyang gamitin si Miles bilang isang tunay na test subject. Kalaunan ay naabutan ni Sarah si Miles. Pero nang marinig ni Axel ang boses nito, lumipat siya sa defense mode at sumugod. Natarante si Sarah at sumakay sa isang pickup truck para makatakas. Nang marinig ang ingay, nagmadaling lumabas si Miles at pinakalma si Axel. Sinabi niya rito na kaibigan ko si Sarah. Natakot si Sarah, pero panyanatag siya ni Miles at dahan-daang tinulungang makababa. Pagkatapos ay may sinabi si Miles na nagpabago sa lahat. Isa siyang taong pinapahalagahan ko. Umatras si Axel, at nang ganoon na lang. Naging magkaibigan din sina Sarah at Axel. Tinanong ni Miles kung bakit siya napunta rito. Inamin ni Sarah na nag-aalala siya sa kanya, at nagkaroon sila ng tahimik at malapit na sandali. Pagkatapos ay may sinabi si Sarah na mahalaga. Ang Axel ay isang proyektong militar. Siguradong gumastos sila ng milyon-milyon para sa kanya. Dapat natin siyang ibalik sa kung sino man ang may-ari niya. Tahimik na nakikinig si Axel sa lahat ng sinasabi nila. Nagtanong si Sarah tungkol sa nanay ni Miles. Sinabi ni Miles na pumanaw na ito ilang taon na ang nakalilipas at ipinakita ang larawan nito. Nagtanong si Miles tungkol sa kanyang tatay. Sabi ni Sarah, halos hindi niya ito kilala. Matagal na itong umalis at hindi na siya umaasa ng kahit ano mula sa kanya. Nang makita siyang malungkot, inactivate ni Axel ang kanyang built-in na music system sa mga ilaw sa party. Isang mahinang kanta ang tumugtog, at agad na nagbago ang mood. Nagsimulang sumayaw sina Sarah at Miles. Hindi maganda ang ginawa ni Miles. Kaya hinawakan ni Sarah ang mga kamay niya at tinuruan siya. Sa malayo, pinanood sila ni Andrew gamit ang camera feed ni Axel, nag-imbestiga si Rob, at natuklasan na ang parehong mga teenager ay galing sa mahihirap na pamilya. Iminungkahi niya na bayaran sila para maibalik ang Axel. Ngunit tumanggi si Andrew. Gusto niya silang obserbahan pa. Kinabukasan, hinayla ni Axel ang truck ni Sarah mula sa putikan. Sinabi ni Sarah kay Miles na kailangan na nilang umuwi. Tumanggi si Miles. Hindi natin maaaring basta-basta iwan si Axel. Ikinatwiran ni Sarah na maaaring manakit ng tao si Axel. Hindi siya, tulad ng ibang mga aso. Sa wakas ay pumayag si Miles. Sige, pagkatapos ay ibabalik natin siya sa kanyang mga tagalikha. Itinago niya si Axel sa likod ng truck at umalis sila. Huminto sila sa isang gasolinahan, ngunit wala sa kanilang dalawa ang may pera. Sinuri ni Axel ang sitwasyon, naglakad patungo sa ATM, at hinak ito gamit ang kanyang system. Kinuha ni Sarah at Miles ang pera at mabilis na umalis. Pagbalik sa bahay ni Sam, tinanong siya ng nanay ni Sarah kung nasaan siya. Hindi na ito umuwi kagabi. Sinabi ni Sam na may kasama si Sarah na bagong lalaki. Samantala, dinala ni Sarah sina Miles at Axel sa kanyang sikretong taguan. Isang pribadong lugar na siya lang ang pumupunta. Mahilig si Sarah sa spray painting, kaya sinimulan niyang magdagdag ng kulay sa mga dingding. Habang pinapanood ang kanyang pintura, sinuri ni Axel ang likhang sining, pagkatapos ay ipinost ang sarili niyang panloob na mga katangiang militar sa dingding. At sa sandaling yun, napagtanto ni Miles at Sarah ang buong katotohanan. Si Axel ay isang asong sundalo na ginagamitan ng armas. Biglang binuksan ni Axel ang isang sikretong panel sa kanyang katawan at inilabas ang isang biometric peering chip. Nang hawakan ito ni Miles, hiniwa nito ang kanyang daliri at agad na ikinabat si Axel sa kanya. Mula sa sandaling ito, sinunod ni Axel ang bawat utos ni Miles. Dumating si Sam at nagsimulang magsalita ng bastos kay Sarah. Hindi ito natiis ni Miles, kaya inutusan niya si Axel na hawakan ito. Hinayla ni Axel si Sam diretso kay Miles. Binalaan siya ni Miles, lumayo kay Sarah, at tumakbo palayo si Sam na takot na takot. Pinanood lahat ito ni Andrek gamit ang kamera ni Axel. Ipinagmamalaki niya na sinusunod ng husto ng robot ang bata. Pero binalaan siya ni Rob, kung sinabihan ng bata si Axel na umatake, patay na si Sam, at mananagot kami sa dugong yon. Walang pakialam si Andrek. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Pero galit na galit si Sarah kay Miles. Sumigaw siya, si Sam ang nagbabayad ng lahat ng gamit sa bahay ko. Ang nanay ko ang nagtatrabaho para sa pamilya niya. Kung magagalit si Sam, magdurusa ang nanay ko. Hindi mo naiintindihan.
Sinabihan siya ni Miles na umuwi na lang kung gusto niya. Pero ayaw siyang iwan ni Sarah. Nagpasya si Miles na iwan muna si Axel, at dinala si Sarah sa kanyang ama. Ikinwento niya kay Chuck ang lahat tungkol sa robotic dog. Iginiit ni Chuck na dapat ibalik ni Miles si Axel, sa kung sino man ang nagtayo sa kanya. Samantala, bumalik si Sam sa taguan kasama ang kanyang mga kaibigan, handang maghiganti. Binuhusan nila ng gasolina si Axel at sinunog ito, at livestreaming ang buong pangyayari sa social media. Pinanood ni Andrek ang feed. Galit na galit, ipinadala niya ang kanyang field team para bawiin si Axel. Napanood ni Sarah ang livestream at napagtanto niyang sinusubukan ni Sam na sunugin ng buhay si Axel. Hinablot niya si Miles at tumakbo para pigilan ito. Ngunit huli na ang kanilang pagdating. Tuluyan ang natunaw at nawasak ang Axel. Ngunit bigla, nakatanggap ng signal ang telepono ni Miles. Ang fail-safe transmission ng Axel. Sinundan nila ito patungo sa isang 3D printing repair facility. Nauna nang nagmapa si Axel. Dito niya muling may tatayo ang sarili niya. Pagbalik sa bahay ni Chuck, dumating ang isang security agent mula sa system ni Crane. Humingi siya ng impormasyon tungkol kay Miles at tumigil si Chuck sa biometric chip at natamba siya, itinali siya sa isang upuan. Nag-email si Rob kay Captain Weber na nag-uulat ng isang full-scale emergency. Sa repair facility, tinulungan ni Miles at Sarah na muling itayo ang Axel. Kakailanganin niya ng 2.5 oras para ganap na mag-restart, kaya naghintay sila. Sa tahimik na sandali, inamin ni Miles, sa tuwing nagsisimula akong maging masaya, may nangyayaring masama. Ngumiti si Sarah at hinalikan siya. Samantala, bumalik online ang Axel at agad na hinanap ni Andrek ang kanyang pwesto. Ipinadala niya ang kanyang mga operatiba para kunin siya. Dumating ang mga ahente sa pasilidad at nagtago sina Miles at Sarah. Natapos ni Axel ang kanyang pag-update, tumalon at inatake ang mga opisyal. Bumalik ang kanyang mga alaala. Kasama na ang ginawa ni Sam sa kanya. Dahil sa galit, dumiretso si Axel sa bahay ni Sam. Nasa kalagitnaan si Sam ng isa pang magulo na party nang bumangga si Axel. Sinubukan siyang atakihin muli ni Sam gamit ang isang flamethrower. Ngunit naubusan siya ng gasolina. Sinugod niya si Axel, handa nang patayin siya mismo. Ngunit dumating sina Miles at Sarah. Sa tamang oras, sumilip si Miles sa pagitan nila. Huminto si Axel. Hindi mo siya maaaring patayin, at nakinig si Axel. Ngunit bago pa man makahinga ang sinuman, bumaba ang mga drone ni Andrek sa itaas. Nagpaputok sila ng kuryente. Nagulat si Axel at naging sanhi ng matinding pag-shutdown. Ilang sandali pa, kinubkob ng mga operatiba ng Crane system ang lugar, at dinakip sina Miles at Sarah. Unti-unting nagkamalay sina Miles at Sarah. Napagtanto lamang nila na itinali sila ni Andrek sa loob ng kanyang pasilidad. Humingi ng tulong si Miles kay Axel. Tumawa si Andrek. Sa tingin mo pa rin ay makikinig siya sa'yo? Pagmamakaawa ni Miles, huwag mo siyang saktan. Sumagot si Andrek, nasa ilalim ng aking kontrol si Axel. At gusto ko ang chip na yon, ang nagbigkis sa kanya sa'yo. Ibigay mo sa akin, kung hindi ay hindi ka aalis ng buhay. Gumanti ng putok si Miles. Gumawa ka ng isang makinang idinisenyo upang pumatay ng mga tao. Galit na sabi ni Andrek, wala na akong mawawala pa. At siya ang aking aso. Ikinulong niya si Sarah sa loob ng isang laser security cage. Isang hakbang lang ang babala niya, at wawasakin ka ni Axel. Tumanggi si Sarah na makinig at humakbang pa rin. Sumugod si Axel sa kanya. Desperadong sinubukan niyang ipaalala sa kanya kung sino siya. Ngunit binura na ni Andrek ang kanyang mga alaala. Sinuri ni Axel ang kanyang mukha, ang kanyang boses. At biglang naalala ang sandaling pinanood niya itong magpinta. Bumalik ang lahat. Kasabay ng isang malakas na ungol. Hinarap ni Axel sina Andrek at Rob, na napilitan silang tumakas sa laboratorio. Sumugod ang mga opisyal ng militar. Inaresto ni Kapitan Weber si Andrek dahil sa ilegal na paggamit ng armas kay Axel. Inutusan niya sina Miles at Sarah na ibalik agad ang robotic dog, binigyan lamang sila ng 30 segundo. Humiwalay sina Miles at Axel para dito. Inutusan ni Weber ang kanyang koponan. Pigilan si Axel. Gumamit ng puwersa kung kinakailangan. Lumapit ang mga helikopter. Kumarira sina Miles at Axel sa lupain, ngunit malakas silang natamba. Malubha ang pinsala ni Miles sa kanyang braso. Sinabihan ni Miles si Axel na umalis. Hindi na ako makatakbo, pero kaya mo. Umalis ka na. Tumanggi si Axel. Hanggang sa sumigaw si Miles, pakiusap, kailangan mong mabuhay.
Tumakbo si Axel, ngunit nalock siya ng mga drone at nagsimulang magpaputok. Habang tumatakas, in-upload ni Axel ang lahat ng kanyang mga alaala. Kasama sina Miles at Sarah sa internet. Katibayan ng lahat, walang magawa na pinanood ni Miles. Tumingin si Axel sa kanya sa huling pagkakataon. Nag-zoom in gamit ang lente ng kanyang kamera, kumuha ng ilang huling litrato ni Miles, at pagkatapos ay nag-selfie destroy. Napaiyak si Miles nang arestuhin siya ng militar. Pagkalipas ng ilang araw, nakita natin si Kapitan Weber na bumibisita kay Andrek habang nakakulong. Sinabi niya sa kanya na ang code ni Axel ay muling nag-a-activate. Inilagay mo sa panganib ang publiko. Isinugol mo ang pambansang seguridad. Dapat ay nasa bilangguan ka, pero binayaran namin ang mga saksi. Pagkatapos ay idinagdag niya, ngunit ngayon ay muling binubuo ni Axel ang kanyang sarili. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ngumisi si Andrek, nasisiyahan sa katotohanang kailangan na niya siya ngayon. Nagbigay siya ng direktang utos. Sabihin mo sa akin, tanong ni Andrek, paano naman ang dalawang batang nakipag-ugnayan sa kanya? Sumagot si Weber, makakatanggap sila ng buong scholarship sa militar. Nagbabala si Andrek pagkatapos ay hahanapin si Axel bago niya sila matagpuan. Pumutol kay Miles. Nakipag-ugnayan siyang muli sa kanyang ama at sumama kay Sarah sa kanilang bagong kolehiyo. Na binayaran ng militar. Kalaunan, naglakad ang dalawa sa dalampasigan, dala ang isang maliit na tuta na kanilang inampun. Iniabot ni Sarah kay Miles ang isang sulat. Maaaring galing ito sa tatay mo. Binuksan ito ni Miles. Sa loob ng remote ng kanyang Axel, pinindot niya ang isang buton. Agad na umilo ang kanilang mga telepono na may notification. Buhay si Axel. Nakaligtas siya, at sinusubukan niyang bumalik sa kanila. Nagkatinginan sina Miles at Sarah at ngumiti ng may lubos na ginhawa at kaligayahan.